po, on my count. 1, 2, 3, go. Malachi 3:6. I am the Lord, I do not change. Hebrews 13 verse 8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Sige po, tayo po yung Sige po, tayo po ay magsisiyo ko at dumako po sa ating panalangin. Lord, dakilang Diyos, aming Amanghari nasa langit, aming Diyos na buhay at dakila, aming Diyos na makapangyarihan po sa lahat, aming Diyos na tumutugon sa aming pong mga panalangin, at aming Diyos na hindi nagbabago kailanman. Lord, muli, pinupuri po namin kay muli, Panginoon. Dinadakila at sinasamba at niluluwalhati po namin kayo. Lord, maraming salamat po. You allow us na makagather po kami muli ngayon as one body of Christ. Salamat po, Lord, sa mensahe niyo po na kaloob niyo po sa aming lahat. At salamat po, Lord, sa inyo pong unending faithfulness, loving kindness and goodness sa aming lahat, Panginoon. Lord, muli, we commit and we surrender to you, Lord, everything sa gawain ito, Panginoon, na kayo lamang po ang sasambahin, kayo lamang po ang pupurihin, kayo lamang po ang luluwalhatiin, Panginoon, hanggang sa huli. Lord, dalangin po namin na mag-move, Lord, ang inyong pong banal niyo pong Espiritu Santo sa bawat isa po sa amin, na maunawaan po namin ang mensahe niyo po ngayon, Panginoon. At dalangin din po namin, Lord, pag-ingatan niyo po kami sa mga oras na ito, Panginoon. I-cover niyo po kami, Lord, ng inyong pong banal niyo pong dugo, Panginoon Jesus. Huwag niyo pong i-allow, Panginoon, ang distraction na gagawin ni Satan sa kalagitnaan po namin. Salamat po, aming Amangharing nasa namin, our great King, our Savior, our Father God in heaven. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Magandang umaga po sa ating lahat. God is good. Amen. All the time. God is good. Paano nga po pala palakpakan ng ating Panginoon? Amen. Praise God. At alam na yung palakpak para sa Panginoon. Kasi dahil po deserve ng Lord yung ganyang palakpakan po. Yun po ang message po ng Panginoon sa ating lahat. God never changes. Yun po napansin niyo po sa passage na yan, Malachi 3:6. Nasa Old Testament po yan na bahagi. Hebrews 13, nasa New Testament. Ibig sabihin po, hindi nagbago talagang Panginoon. Laging nire-remind ng Lord, He never changes. From the old and from the new, ibig sabihin po, He is the Alpha and the Omega. The first and the last. Purihin po ang Panginoon. Sa'yo wala. Ayan. Ang bilis ay. Ayan. Gusto mo yan matapos ka rin sa'yo. Ayan nga po. In introduction, God is never changing. Many times, marami pong pinatunayan sa atin ng Panginoon na hindi po siya nagbabago kailanman. Pangalawa, our world is changing fast. Technology, medicine, how we shop, everything, even how we worship. As believers, though, we can take comfort in knowing that God never changing.
changes. Dito po sa ating mundo, nakita naman po natin gaano ang pagbabago ay mabilis. Di ba po, technology. Dati po, naalala ko, nagsimula po kami yung may antena, parang walkie-talkie. Ngayon, ano po yung cellphone ngayon? Touchscreen. Touchscreen daw. Naalala ko pa yung 3210. Ano ba yung pinakamatibay nun? Parang 5110, yung pinantatouching pa. Di ba po, napakabilis magbago ng technology. Even medicine, yung mga technology rin na ginagamit sa medicine. Dati, ano po ba yung tawag doon? Yung dahon lang ng ng bayabas. Di ba? Sa mga sugat para mabilis maghilom. Ngayon, iba na ang ginagawa. No? Hawi shop. Dati po, namamalengke lang tayo. Ngayon po, ano po nangyayari? Lazada. Ano pa po? Shopee. Kaya pag may mga tumutulog na cellphone dyan ng Shopee, alam na. Ano pa? TikTok. Di ba? Puro online na. Lahat, ang bilis magbago. Everything. Even how we worship. Di ba po, may online. Di ba? May aktual na pagpupuri sa Panginoon. Pero ito po yung tatandaan po natin. God never changes. Even yung mundo natin ay pabago-bago, unpredictable, ang Diyos po hindi nagbabago. Pangatlo side. In fact, He tells us many times throughout His Word that He never changes. Klarong-klaro po sa atin yan, mga kapatid, from the Word of God. Simula pa lamang po ng Genesis up to Revelation, sinasabi ng Panginoon, hindi po siya nagbabago. The same ay aside. Hindi ko magana ay sa yung Ayan. Ayaw. Sige, side. Okay. Ano na lang. Next po, the same is true with His sovereignty, holiness, power, faithfulness, goodness, patience, grace, and even His wrath. Lahat po ng katangian ng Diyos hindi nagbabago. Sovereignty, hindi po nagbabago. Holiness, hindi rin po nagbabago. Power ng Diyos, hindi rin po nagbabago. Yung katapatan ng Diyos, kabutihan ng Diyos, yung habag, hindi po nagbabago lahat. God never changes. Sumunod sa Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. We can take heart and have confidence in Jesus. Unlike our own wealth or earthly leaders, which will disappoint and constantly change. Ito po yung tatandaan po natin, mga kapatid. Ang mundo nagbabago. Kaya po sinasabi ng Panginoon, hindi siya nagbabago kasi mas maganda doon po tayo mag-rely. Unlike po yung mga wealth natin, mga earthly leaders, ano pong nangyayari? Disappoint lang tayo. Pag doon po tayo nakatuon. Kasi sabi po ng Panginoon, Jesus is the one steadfast and unchanging anchor who can hold our lives together. So let us take confidence in Him. Sa Panginoon lang. Kasi ang Diyos hindi po nagbabago kahit kailanman. Sobrang buti po ng ating Panginoon. 4 things to remember to us that God never changed. Paki-plus siya. Yan. Number 1 po, 4 na bagay na maalala po natin, ang Diyos ay hindi nagbabago. Number 1, God is true to His promises. Pangalawa, God blessing is abundantly gives to us. Pangatlo, God answered our prayers. At pang-apat po, God will be with you
even in times of problem. Ano po sinabi sa God is true to His promises? 1 Corinthians chapter 1 verse 9. Ano pong sabi po niyan? God is ever true to His promises, and it was by Him that you were one and all called into fellowship with His Son, Jesus Christ, our Lord. So, sino po ang nakaka-experience ng promises of God? Amen po ba? Mukhang wala nakaka-experience. Sunod na slide sign. All of us, all the people who accepted the Lord, those who have known the Lord from the beginning, from the book of Genesis to Revelation, have experienced God's promises. There are more than, ilan po yan? 8,000 promises of God in the Bible. Nakakailang promises na po tayo na kiniklaim? May 5 na po ba? More. Amen. This freely given to His children to us. Yes, ito po yung tatandaan po natin mga kapatid. Yes, we are all God's creation, but not all are considered children of God. Ano lang po daw sinasabi ng salita ng Diyos? Only those who receive Him. Klarong-klaro po yan sa Colossians 1:16. Ano po sinasabi dyan? The Bible is clear that all people are God's creation. Sumunod sa John 3:16. Ano po yung John 3:16? That is gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal. John 1:12 po. Klarong-klaro po sa atin yan. Sa salita ng Diyos, John 1:12, but to all who believe Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. So sino lang po yung makaka-experience ng promises of God? Those who believe and accepted Him. Amen po ba? Remember, mga kapatid, when we commit sin, no matter how we cover it up, iniquity or no one knows, only you and God, there will always be a negative impact to us. Kasi po, tandaan po natin, tayo pong mananampalataya, napaka-precious tayo sa Panginoon. Most of the time, the blessings that are supposed to be ours are blocked or withdrawn from us when we commit sin. But in this situation, God also has promised on how we can go back to Him. Ano po ba sinasabi ng salita ng Diyos? Repent or go back to the top, and we will experience God's love and promise again. Napunan niyo po mga kapatid, pag tayo po ay nagkakasala, di ba may negative impact sa ating pong mga buhay? Na dapat yung blessing na para dyan ay nawi-withdraw because of sin. Kaya nga po ang tanong po natin sa bawat isa sa atin, tayo po ba'y magpapatuloy sa kasalanan o mananatili sa Panginoon? Para po maranasan natin yung pangako ng Diyos sa ating mga buhay. Ang dami pong pangako ng Diyos na ibigay po sa atin, kaya lang po yung hindrance, yung sin na nagagawa po natin. Tignan niyo po sa isang pipe. Di ba po pag barado, konti lang yung tumutulog. Parang ganun din po yan. So tatanggalin po natin yung barado na yan. Through repentance sa ating Panginoon. And we will experience God's love and promise again. Kaya nga po, kasalanan mo na po yan pag tayo ay umalis sa Diyos. Hindi po kasalanan ng Diyos yan. Choice mo yan. Kung gusto mong mapariwara, gusto mong umalis sa Panginoon,
Huwag niyo pong sisisihin ng Diyos. Kasi po binigyan tayo ng free will ng Panginoon. Pero yun nga po, may promise pa rin ng Lord. Repent. Or go back to the top and we will experience God's love and promise again. Pangalawa po, God's blessings are abundantly given to us. Ano po bang sinabi diyan sa Psalms 134 verse 3? May the Lord who made the heaven and earth bless you from Jerusalem. Ang ganda pong blessing niyan. Next slide. God would lead, guide, direct, bless, save, deliver, help, protect, provide, all of these different things. Ngayon po, may susi na binigay sa atin ng Panginoon. What is the key to receive the abundant supply of blessings coming from God? Actually, pinag-aaralan po yan. Dinidiscuss po ni Bishop Ed yan. Ano pong sabi sa Matthew 6:33? But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano po ba yung seek? Seek means continuous search and study of the Word of God. Not one big time, not one day, but every day. Ibig pong sabihin, wala pong patid yung Matthew 6:33 na gagawin po natin. At yung abundant blessing, yung susi na binigay po sa atin, magagamit po natin. Kayo po, di ba, may mga sasakyan. May susi kayo, hindi nyo po alam i-operate. Ano mangyayari sa sasakyan? Mapapaandar nyo po ba yung sasakyan? Hindi. Kasi nga di mo alam i-operate. So, nangyayari, sayang lang. Ganon din po yan sa salita ng Diyos. Pag hindi po natin kayang i-operate, sayang lang po yung blessing. Sayang lang po yung ibibigay ng Panginoon. Hindi po natin matatanggap kasi hindi po natin kayang i-operate. Amen po ba? Amen. Who is the best example from the Bible who received tremendous blessing because he seeks the Lord even when he suffered a lot of struggles? Sino po yan? Kilalang-kilala po natin yan, mga kapatid. Si Job po. Because Job stayed and focused with the Lord, even he suffered a lot of trials. Si Job po, ang buhay niya, grabe po yung nangyari sa kanya. Yung struggle na nangyari sa kanyang buhay. Ano po yung nangyari kay Job? Yung struggles niya. Ang bibigat po, di ba? Nawalan ng pamilya, namatayan ng mga anak, nawalan ng mga ari-arian, nagkasakit pa po, ulo hanggang talampakan. Pero, ang ganda po ng trait na ginawa ni Job. Ano pong ginawa niya? Stayed and focused with the Lord, even he suffered a lot of trials. Pangalawa, ano po pang ginawa ni Job? Job still worship God. Even he suffered a lot of trials. Na kahit sobrang bigat, pinili niya pa rin magpuri sa Panginoon. Tayo po sana, we hope and pray sa bawat isa po sa atin, kahit sobrang bigat ng problemang pinagdadaanan po natin, pili pa rin po natin magpuri sa Panginoon. Pangatlo po, Job, after the trials, he received 3 times of what he had before. Nakita niyo po yung struggle, ano po yung sumunod? Blessing. Bakit po? Hindi po umalis si Job sa Panginoon eh. Nag-focus siya sa Panginoon. Hindi po sa problema. Kasi po, klarong-klaro kay Job, kung sino yung sinasamba niya. Yung source. Yung source ng lahat, which is God.
We can read it from Job chapter 42. Basahin niyo po yan. That God blessed Job tremendously because he chose to worship God. We hope and pray. Claim po natin itong one of the keys so that maranasan po natin lahat yung abundant supply ng blessing ng Panginoon po sa ating lahat. Pangatlo po na dapat po nating tandaan, God answered our prayers. Ano po bang sinasabi sa Proverbs 15:29? The Lord is far from the wicked, but He hears the prayers of the righteous. Ano po ba yung wicked? Ibig sabihin, malayo pong Panginoon dyan. Hindi po masasamang tao yan. Disobedience na nagagawa natin, malayo ang Diyos niyan. But He hears the prayers of the righteous. Ang tanong po, paano naman po tayo magiging righteous? May righteous po ba talaga? Magiging righteous tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Klarong-klaro po sa atin sa 1 John 1:9. Ano po bang sabi diyan? But if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness. Tignan niyo po, biyaya ng Diyos, one of the promise ng Panginoon sa atin. And then, the Lord will hear our prayers. Ito po, napakaganda sa Bible. Another verse from the Bible that God answer our wishes. Ito po, sorry, na-flash mo lahat. Ito po yung another key that God gives us in John 15:7. Ano po sinasabi dyan ng salita ng Panginoon? But if you remain in me, and my words remain in you, you may ask for anything you want, and it will be granted. Tignan niyo po yung one of the keys na binibigay sa atin ng Panginoon. Ano daw po yun? Manatili po tayo sa Panginoon at sa Kanyang Word, and you may ask for anything you want, and it will be granted. Ano po ba yan? And it will be granted. You may ask for anything. Ano po yan? Yung wish. Ano po bang halimbawa ng wish? Sino may mga wishes po dito? Si Sister Rose, mansion daw. Big bite daw, si Edna. Mga wishes po yan. Pero, ito po yung gagawin natin. Manatili tayo sa Panginoon at sa Kanyang mga banal niyang salita. Anything, it will be granted. Di ba po tayo, halimbawa sa ating mga anak, pagpasaway po ba yung mga anak natin, bibigyan po ba natin yan? Hindi. Kung hindi po sumusunod sa magulang, bibigyan ba natin yan? Same manner sa Panginoon, ganyan din po yan. Ayaw rin po ng Lord na pasaway tayo. Kasi gusto po ng Panginoon, maranasan natin yung buhay na may galak. Amen po ba? Pang-apat po na dapat po nating tandaan. Ano pong sinasabi diyan? God will be with you even in times of problem. Sabi po sa Psalms 46 verse 1, sabi po ng salita ng Diyos diyan, God is our refuge and strength, always ready to help in times of trouble. Naalala niyo po yung buhay nila, the life of Shadrach, Meshach, and Abednego. Yes. Nasa Daniel chapter 3 po yan. Di ba po yung time na si Nebuchadnezzar ay nagtayo ng statwa na dapat sambahin. Itong tatlong ito nag-refuse.
Kasi kilala po nila yung sinasamba nilang Diyos na buhay. So, experience the power of God even to the point of supposed to be burning them. Diba? Tinapon silang tatlo sa pugon na 7 times ang init. Pero na-experience nila yung tatlo yung pag-iingat ng Diyos sa kanila. Di ba po sabi po sa Biblia, kahit yung mga damit nila, buhok, hibla ng buhok, hindi nasulong. Nakita pa po ng mga bantay doon na 4 sila. Eh sino po yung pang-4 na yun? Ang Diyos. Ano pong ginawa nila? Shadrach, Meshach, and Abednego. Nag-stand out po sila. Kasi alam po nila, ang Diyos ang mag-iingat po sa kanila. Ano pa pong proof as a believer that God never changed sa ating lahat? Sa'yo, huwag mo nang i-flash. Ano pong proof sa atin? Ang dami pong proof niyan. Kung mababasa po natin yung Ecclesiastes chapter 3, verse 1 to 8. Basahin po natin ito sabay-sabay. On my count, 1, 2, 3, go. To everything there is a season, a time for every purpose under heaven, a time to be born, a time to die, and a time to plant, and a time to pluck what is planted, a time to kill, and a time to heal, a time to break down, and a time to build up, a time to weep, and a time to laugh, a time to mourn, and a time to dance, a time to cast away stones, and a time to gather stones, a time to embrace, and a time to refrain from embracing, a time to gain, and a time to lose, a time to keep, and a time to throw away, a time to till, and a time to sow, A time to keep love. silence, and a time to speak, a time to love, and a time to hate, a time of war, and a time of peace. Hindi po nagbabago ang Panginoon sa mga season na pinagdadaanan po natin because God allows us suffer in season. Why? Bakit po? To prove He never changed because He will never leave you nor forsake you. Klarong-klaro po yan. Hebrews 13 verse 5. Dahil po ang ating Panginoon, He is the author of our time and the seasons we go through. True life does not always make sense or may even feel insignificant at times. Rather than getting lost in despair, we can find comfort in hope in God. God brings us new our circumstances and adds fullness to our existence. Ibig pong sabihin yung mga season na yan, pinapakita po sa atin ng Diyos that He never changed. Magdaan man po tayo sa season na napakabigat, God will never leave you, nor forsake you. Magdaan ka man po sa pinaka-down ng inyong pakiramdam, He will never leave you because God never changed. Magdaan ka man sa napakatinding problema, He will never leave you because God never changed. Inaalaw po ng Lord yung mga season na yan kasi gusto ng Panginoon ipakita sa iyo yung bigger blessing na para sa iyo. Ang dami po nating mga season na pagdadaanan. Hanggat buhay pa po tayo, may mga season pa rin po tayo talagang pagdadaanan na ipuprove po sa atin ng Diyos, hindi siya nagbabago kailanman. Amen po ba? God never changed even to the last of our life. So, in conclusion po, ano po sinasabi dyan sa Hebrews 13 verse 8? At this reassuring testimony, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. He is our firm foundation who can give us confidence and security in this changing world. He does not change. Abide with me to face life's changes. Look to the unchanging God. And that means we can trust, rely, and depend on Him to the very end of the age.
Praise the Lord and hallelujah. Ibig pong sabihin, nire-reassure po sa atin ng Panginoon, kahit kailanman siya yung Diyos ng nakaraan, ngayon, at magpakailanman. Kasi siya po yung firm foundation po natin eh, na magbibigay po sa atin ng security sa pabago-bago ng mundong ito. Amen po ba? Ang mundo po, ang bilis magbago. Ang mga government, ang bilis po magbago. Kahit nga po yung mga batas, binabago-bago. Inaamendahan. Pero ang ating Panginoon, doon po tayo tumingin. Kasi po bakit? Hindi siya nagbabago. Look to the unchanging God. Siya po yung mapagkakatiwalaan, masasandalan natin at matidependihan po natin sa kahit anong sitwasyon ng ating buhay. Amen po ba? Amen. Sige po, tayo po ay manalangin. Lord, dakilang Diyos, aming amang haring nasa langit, aming Diyos na buhay at dakilan, aming Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil pinalalahanan niyo po kami na kahit kailanman po ay hindi po kayo nagbabago sa aming lahat. Salamat po dahil kayo pong aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, our great King, our Savior, our Father, God in heaven. Thank you po, Lord Jesus, for your unending faithfulness to us, for your unending goodness to us, Lord, for your unending loving kindness to us, Panginoon. Salamat po dahil nandyan po kayo palagi, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, na kayo po ang nagpapaalala sa amin palagi, even yung mga seasons na mga pinagdadaanan po namin. You never changes, Panginoon. Salamat po, Lord. We praise you again, Lord. We glorify and we magnify your name. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.